Dito siya nagpahayag sa mga taong tampalasan at winika niya siyang anak ng Diyos at siya ang Panginoon. Dahil ang mga isiniwalat at sinabi na mga propeta ay naganap at sinabi ni Jesus ng Nazaret. Siya ang ating Panginoon at siya ang tagapagligtas ng buong sanlibutan. Kaya doon ang mga tao ay nagsisi, ang lahat ng mga taong tampalasan. Sila ay nagsisi, ngunit hindi marinig, at ang taong tinuruan niya walang iba, kundi si Judas Iscariote. Siya ay nagbigti at nagpakamatay, kaya walang pagsisisi nga nauna, kundi na sa huli. Doon kikilala at ang lahat ng lumapastanganan sa anak ng Panginoon. Ito ang pinakamahalaga na winika ng Panginoon, ang tinatagubilin ang kanyang espiritu sa kanyang Ama. Dito siya humingi sa Ama na sa iyo ko tinatagubilin ang aking espiritu. Ang taong makatulad sa kanya ay wala na, dahil siya ang Panginoon. Siya ang tagapagligtas at siya ay propeta. Siya ay propeta, siya ay banal ng mga banal. Siya ay hari ng mga hari. Kaya ito ang huling pangungusap ng anak ng naging Ama, at siya ay si Jesus ng Nazaret. Mula noon hanggang ngayon, siya ay Panginoon na tagapagligtas. Siya ay babalik sa kanyang Ama. Siya ay namatay sa krus na bato dahil siya ay pinababa. Dahil siya pinababa ng kanyang Ama para magkatawang tao siya. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Ako ay namatay pagkaraan ng 3 araw. Ako ay nabuhay. Lahat ng mga katuto ko, kayo ang makakasaksi sa aking pagbabalik. Kaya lahat ng mga maglilingkod sa Kanya ay bibigyan bawat isa ng kapangyarihan para magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling sa karamdaman at magalis ng salot sa katawan at nang siya ay mangaral kasama mga katuto niya. Umalis muna si Jesus ng Nazaret doon sa kanyang tahanan at nang siya ay magbalik sinalubong si Jesus at winika na Guro, Panginoon, Maestro. Kung hindi ka umalis, hindi namatay si Lazaro na aking kapatid. Wika ng Panginoon, puntahan natin sa libingan si Lazaro. Sa 4 na araw na kahimlay, ang mga tao ay nagtatakip sa mukha dahil si Lazaro ay nangangamoy. Sabi ni Jesus, bumangon ka sa pagkakahimlay mo. Kaagad gumalaw ang libingan at siya'y bumangon sa kanyang libingan. Maraming himala, nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Itinuro sa mga tagasunod, mga katuto ko, malapit na ang itinakda at bago dumating iyon, ituturo ko ang kapangyarihan na galing sa aking Ama at ngayon taglay ko. Saan ka pupunta, Maestro? Sinagot ng Maestro, malayo ang pupuntahan ko. Maestro, Guro, gusto kong sumama sa paglalakbay. Walang makakasama sa aking paglalakbay dahil ako ay malagutan ng hininga sa ibabaw ng krus na bato. Isa man sa inyo ay pagkanulo ako at nagbulungan ang mga tao. Kaya nang dumating ang huling hapunan, sinabi ng Panginoon na ito'y huling hapunan ko sa inyo at ibibigay ko ang salita ko sa inyo at ipagkakaloob ko bawat isa sa inyo ang lahat ng makakatanggap ng salita ng Diyos na ibinigay ni Jesus ng Nazaret. Ang kanyang katawan at kanyang dugo ay kanyang iaalay maliban sa isang tao na makasalanan at nagkanulo sa kanya, walang iba, si Judas Iscariote. Kaya dito ang huling winika, dito nalagutan ng hininga sa anak ng Ama sa langit, at siya ang Ama na sa langit. Kaya siya ay tinatawag, kaya isipin ninyo, bakit siya tinatawag? Yun ang salita ng Ama. Handog ng mga panalangin. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon naming lahat, na nagkatawang tao nga sa ilalang ng Diyos, Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria nga Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus at pinatay ni Libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, pagkaraan ng pangatlong araw na buhay ng magmuli,
umakyat sa langit, buhay nga magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto, para maghukom sa nangabuhay ng amatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga taong makasalanan, sa pagkabuhay ng magmuli, sa nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amin. Ama nga nasa langit, sambahin namin ang ngalan mo, isama mo kami sa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa na para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, kundi adya mo kami sa dilang masama. Amin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, patawarin mo kami mga anak mong makasalanan, ngayon at oras ng aming kamatayan. Amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Father, help me in your power, in your glory. This is your Son, I follow for you, and I will obey. To divine in this land, in your power and your glory, I follow for you, and I will obey. Ama ko, masunod ang kalooban mo, hindi ang kalooban namin, at hindi ang kalooban ko. Ama, sa natitiran namin at nalalabi naming buhay sa mundong ito, at ang aming pananatili sa lupa, naway maigawad sa aming katawan ang aming mga kasalanan, para naman kami pagdating ng oras at takdang panahon, na kami naman ay magiging karapat-dapat sa iyong sumunod, sa iyong likuran at tumarap sa iyong harapan, na may pananampalataya, na may takot sa banal mong pangalan, para wag naman namin magawa ang hindi naayon sa iyong kalooban. Dahil sinabi mo, Ama, kalagim-lagim ang sasapitin ng mga tao sa lupa dahil sa kawalan ng paniniwala at kawalan ng pananampalataya ng mga tao sa lupa. Subalit, Panginoon, ang mga darating ng mga sakuna, Ama, sa pagdidilim, huwag mo kami pababayaan ng buong sanlibutan. Iligtas mo ang bawat tao, Ama, na huwag mapahamak sa sanlibutan. Huwag mo sila pababayaan dahil sila ay kinuha mo sa iyong wangis at kanyuan at binigyan mo sila ng buhay para naman sila ay mamuhay. Tulungan mo mga may sakit, Panginoong Hesus, na magkaroon naman sila ng kapatawaran at kagalingan sa kanilang karamdaman, lalong-lalo ang mga may sakit sa ibang bayan, sa ibang nayon, sa ibang lugar, sa mga hospital, Ama, nga sila'y dumadaing ng kagalingan, umihiling sa iyo at humingi ng tawad, naway pagkalob ang bawat isang pagkakataon nga sila naman ay gumaling at mabuhay, Ama, dahil ikaw ang buhay. Si Jesus ng Nazaret, ng aming Diyos at Panginoon, tinawag mo ako sa lupaing ito, Ama, para gumanap sa gawaing kabanalan, para tulungan ang mga may sakit nga nangangailangan ng tulong. Subalit sa bawat pagpatong ng aking mga kamay, kamay mo, Ama, ang papatong sa bawat uluhan ng tao para makamtan ang bawat kalakasan at kagalingan mula sa iyo, para palayasin ang masamang espiritu na nasa katawan ng tao na nagdadala ng sakit at karamdaman sa tao. Sa pangalan lamang ni Jesucristo, ng aming Diyos at Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang krus na bato, sa bundok